Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikapito sa buwan ng Pebrero taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, grupong Mindoreño kontra pagbebenta ng Ormeco magbabantay umano sa magiging resulta ng referendum sa February 9. Investments ng micro, small and medium enterprises sa lalawigan tumaas ng 11%. At pot money ng TVNet promo, 40,000 pesos na. At sa detalye ng ating mga balita, noong nakaraang taon, tumaas ng 11% ang bagong investments mula sa micro, small and medium enterprises na inirehistro sa DTI Oriental Mindoro, kung saan mula sa 307 million pesos noong 2012, umawat ito sa 341.9 million pesos nitong 2013, habang ang bilang ng mga bagong aplikasyon ng business name ay tumaas hanggang 1,595 or 14% kumpara sa 1,396 na mga bagong aplikasyon noong 2012. Ayon kay DTI Provincial Director Oscar Agbay, ang mga bagong investments na ito ay resulta ng mga bagay tulad ng umuunlad na ekonomiya, magandang daloy ng OFW remittances, streamlined business permit and licensing system at iba pa. Bilang regional government center ng rehiyon ng Mimaropa na may matatag na banking industry at nagbibigay na malawak na serbisyong pinansal at tumaas na populasyon, nananatiling magandang pagtayuan ng negosyong lalawigan ng Silangang Mindoro. Ayon pa kay PD Agbay, ang pagtaas ng bagong business applications ay nagresulta rin sa pagtaas sa income collection at iba pang resibo na isinusumite sa Bureau of Treasury ng DTI Provincial Office mula sa mahigit na 1.1 million pesos noong 2012 patungo sa mahigit na 1.3 million pesos nitong 2013. Ang mga investments na ito ay nagbigay ng mahigit 3,700 trabaho, kung saan ang lungsod ng Calapan na may pinakamalaking share na umabot sa 166 million pesos. Sinundan ng bayan ng Puerto Galera na may 91.3 million pesos at Pinamalayan na may 26.4 million pesos. Sa ibang balita, sa layuning mapunan ng ilang kakulangan sa ibinabayad na buwis ng mga mamamayan dahil umano sa kakulangan ng sapat na impormasyon, patuloy sinasagawa ang pag-iikot ng mga kawani ng Bureau of Internal Revenue sa lalawigan. Ayon kay Assistant Revenue District Officer Benjamin Cruz, bahagi aniya ito ng kanilang advokasya upang mabigyan ng tamang kaalaman at edukasyon ang mga mamamayan hinggil sa pagbubuwis, partikular na sa mga opisyal ng barangay. Hindi lang February, January. Actually, this is the 13th municipality we are conducting this tax campaign. This is in connection with the newly installed government official, local government official, more particularly the treasurer and the barangay. Kasi meron silang tax obligations. So, early this year, inuna na namin silang i-brief kung ano yung magiging obligasyon nila pagdating sa taxation. Kasi it will eliminate, nakita namin, it will eliminate all the problems that we encountered before. At bago pa lumalim ang taon o humaba ang termino nila, sinisimula na namin ang kanilang education campaign. So ngayon, this is the 13th municipality, city, Calapan. And next week, yung dalawa na lang, mamaya pala, we are going to Baco. And then next week, we are going to Puerto Galera and San Teodoro. And that will complete sa LGU. Now we will start with other matters now in connection with the upcoming income taxation this April. Lubos naman ang naging pasasalamat nito sa mga opisyal ng barangay dahil sa kanilang pagtanggap sa nasabing gawain, kung saan malaki rin ani ang magiging benepisyo dahil sa naging partisipasyon ng mga ito sa ahensya. Naku, napakaganda ng pagtanggap nila sa amin. They are very cooperative and they really are interested in our topic. Kasi talaga naman parte ng trabaho nila to. Walang this will benefit them. Yung mga inquiries nila na a-attend namin based on our experience before. So, this is an early preparation for them and this really will serve them.
Sa huli, mensahe naman ang pinaabot nito sa mamamayan bilang mambubuwis at paalala rin ito na patuloy na gawin ang kanilang obligasyon. Well, again, as early as today, nakikiusap na po ako sa ating mga mambubuwis dito sa Oriental Mindoro. Mag-file na po tayo at magbayad ng ating income tax para sa taong 2013, I'm sorry. Huwag na po natin hintayin ang deadline sa April 15. So, yung available na po, tumatanggap na po kami ng income tax return. The same way, pinapaalala ko po yung mga obligasyon ngayong February, yung withholding sa AGIS sa February 10, and then we have the VAT and percentage tax on the 25th of February. Huwag po sana natin kalimutan, tulungan po natin ang ating bayan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Ipinagdiwang ng St. Anthony ang ika-10 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito na may titulong Sampisa or Sampung Pista ng St. Anthony, ika-7 ng buwang kasalukuyan. Ayon kay President James C. Reyes, maraming ibig sabihin ang kanilang sampisa at kabilang na dito ang pagiging isa nila sa hangaring makapagbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga kabataan. Maraming ibig sabihin ang sampisa. Kasi tayo nasa 10th anniversary, 10 pista sa St. Anthony College. Sampisa sa Tagalog, unity. We are one. Geared towards quality education. Yan ang aming thing ngayon. Why? Because we want to make a difference. And then nakalagay dyan, push mo yan. Nakikita mo yung push mo yan, 2 kamay, 10 din yan. 10 years. Push mo yan, we are committed to push through with our mission to educate the youth of today, the future of our society. Dagdag pa niya ang mga aktibidad na para sana sa 5 araw na selebrasyon ay pinagsama-sama nila sa loob lamang ng 1 araw at kinatampukan ito ng banal na misa, parada na sinundan ng programa kung saan kabilang open house at imbitado nila maging ang mga graduating high school students sa iba't ibang paaralan upang makita ng mga ito kung ano ang maaaring i-offer ng kanilang institusyon. Ayon pa kay President Reyes, may seminar rin sila kung saan tatalakayin naman ang pangangailangan ng iba't ibang industriya at hangad-an nila na may handa ang mga mag-aaral ayon sa kinakailangan ng merkado. Instead of simpleng kasayahan, magkakaroon tayo ng mga seminar. Kasi we want to tell the students or to the market kung ano ba ang kailangan ng different industries in the world. We have to tell them ano ba ang thrust ng education sector ngayon para sa ating kabataan. Because as much as we want to prepare them according to the needs of the market. Sa huli, pagbabalita ng opisyal na ilulunsad rin nila ang Ladderized Maritime Program kung saan katuwang-an nila ang iba't ibang shipping companies, local at international. We will be having a launching of maritime program.
Ang maritime program natin ngayon ay nakaladerize ito sa BH program. Nakataya tayo sa different manning or shipping industry in the country. And more than that, we are having a tie-up with international companies or international shipping companies. Ang sasakyan ng ating mga graduate students ay dapat ay international vessels or luxury yacht na doon sila ihahanda according to the needs of the industry. Antabayan ang iba pang mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTV. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kaugnay pa rin ang usapin ng konbersyon ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated, isang grupo naman ang nagpatawag ng press conference hapon itong ika-6 ng buwang kasalukuyan. Ang MKPO or Mindoreño kontra sa pagbebenta ng Ormeco na pinangungunahan ng presidente nito na si Nestor Panahon. Base sa naging pahayag nito, sa kabila umano ng magaganap na confirmatory referendum sa 9 ng buwang kasalukuyan ay may ilang grupo aniya ang nagnanais na maibenta ang nasabing institusyon sa ilang malalaking kumpanya sa labas ng lalawigan dahil sa matagumpay at maayos na pamamalakad dito, kabilang na ang ilang proyektong nakaambang isakatuparan na magre-resulta ng mataas na kita nito kung kaya't maraming manong posibleng maghangad na mabili ito ng malaking investors.